Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay tungkol dun sa rendering natin dito sa Revit. So, pagpunta niyo sa Revit, eto yung ating interface dito sa Revit. Ngayon, punta kayo ng view and then you can see this render na buttons na to. Tatlo yan. Pero ang pag-uusapan lang muna natin ngayon is yung twin motion. Kasi last time, nagbigay ako ng ways paano natin may download yung free software na Twinmotion. So, yung Revit 2024 natin comes with the plugin na Twinmotion that is another yung separate na render siya besides dun sa render na nandito sa ating Revit. So, paano nga ba natin siya gagamitin? So, pag pinindot nyo to, drop down, magkakaroon kayo ng Open Twinmotion, Auto Sync, Synchronize Connections, at saka mga export data and settings natin. So, pag click natin dito, pag click mo dito sa Open Twinmotion mo, sigurado yan, magkakaroon ng itong Twinmotion not installed. So, ang gagawin mo lang naman is punta ka dun sa Autodesk account mo, click mo to. Yan. So, kung estudyante ka or instructor ka or a professor ka sa isang university, pwede mong makuha to freely itong mga products na to. So, bababa lang natin, hahanapin natin yung Twinmotion for Revit. Click lang natin yan, access. Yan. So, nandito na tayo sa website ng ating Twinmotion for Autodesk Revit. Ang gagawin lang natin ito, hanapin natin yung compatible na na 2024 na natin. So ang next lang natin gagawin ay i-download itong Twinmotion na to. Okay, since na i-download ko na to at na install ko na last time. So madali lang naman pag click mo tong download na to at saka in-install mo siya, dire-diretso naman din yun. So after that, okay, close natin na. After that, pagpunta natin dito sa view, sa Twinmotion, kung minsan pag ino-open mo to, ganun pa rin kahit naka-install. Naka-install na kasi yung Twinmotion sa akin. So, another way to do that is i-install mo talaga yung program ng Twinmotion, which is diniscuss ko na last time dun sa previous na video natin. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-open natin yung Twinmotion natin. Or hindi kasi siya nag-open dyan. So, nag-open siya doon sa Epic Games. Ganito kasi nag-open yung natin. Yung Twinmotion natin. Tapos, pupunta lang tayo dito sa Twinmotion. And then, i-launch natin ito. And then, after that, is pwede kang pumunta dito sa New Scene. Okay. And then, pwede kang mag-import. Pwede kang mag-import ng pag clinic natin ito, pwede kang mag-import ng direct link para pag nag-update yung dun sa sa Revit mo is nag-update din siya dito. Ito kasi yung ating last time. Pwede nating i-open to and then i-synchronize natin siya. Pag clinic mo yan sa synchronize, okay, try nating import to. Ayan. So, nag-synchronize siya doon. Nagda-direct link. Ito na yung ating model ngayon. So, halimbawa, pag tinanggal ko to, okay, and then pumunta ulit ako sa Twinmotion and then click ko yung auto-sync na yan, nawawala agad-agad yun. Nag-update agad siya dito. Ganun lang naman gumamit ng ating Revit. So, pag babalik ko yan, okay, babalik ulit siya dito. So, kung ano yung binago mo doon, mababago din ulit siya dito sa Revit. So, ganun yung the other way around ng paggamit ng ating Twinmotion kung hindi siya gumagana dito, hindi nag-open ito. Okay? So, ganun lang naman yung natin, Twinmotion natin. So, the next na mga videos natin, hopefully ma-discuss ko tong mga rendering na mga ibang rendering na mga buttons na yan. Hanggang doon lang muna and salamat and have a good day everyone.